Nandito tayo sa bagong proyekto. Saan bagong gawain syempre. So ito yung existing pero babaguhin namin yung mga portion lang na gagawin na namin sa susunod. Kasi based dun sa may plano, halos naka 135 degrees hook. So dito nagpagawa na ako dito ng bendera natin. So ito papabilang ko tong mga to kasi ito yung mga existing. And then ito, sabi ko nga sa client natin, pagdating sa slab, hindi na natin ito magagamit for sure kasi ikakat to ng maliliit para dito sa mga columns at saka grade beam niya. Ito, yung grade beam na to, halos kapantay na nung level ng flooring niya. So, yan na yung mga gagawin natin ngayon. Itutuloy natin na trabahuin. So, ito ang gamit natin dito para sa main revise natin kung saan naka-indicate po yan sa plano. So ang finish nyan ay bali 30 by 25 cm. Nandito tayo sa bagong proyekto, saan bagong gawain syempre. So ito yung unang araw ng pagpunta natin dito. Actually, na-check ko na to ng mga pina-check sa akin ng kliyente. At ngayon nga, ito na natin to na ganito. Ibig sabihin, simulan na to. Kumbaga tayo lang magtutuloy. So isang bagay kasi dito, ang gusto mangyari ng kliyente natin, syempre tayo na magtutuloy dahil natapos ata yung kontrata nung natapos na yung kumbaga usapan nila. So labas naman na tayo doon mga kamusta. Syempre kudos na rin sa kanila at ito nga na kung ano yung natapos nila dito. So tayo lang magtutuloy nung gawain na gustong ipatapos ni sir yung ating kliyente. So isang bagay lang naman yun mga kamusta na beyond agreement and pagkakaintindihan ng both parties. So sa ngayon prepare kami. Ito pinalipat ko na yung mga hollow blocks para ako may paglagyan ng buhangin kasi kung napapansin nyo halos nasa paanan na mismo ng daanan, which is ito naman kasi ay isang way na kung saan yan po talaga yung property line ng kliyente natin o saktong sukat niya. So kay client naman kinuha niya na yung sukat niya. Actually ito pa yung isang problema namin, no? Yung poste, pero yan naman na-report naman na yan dun sa Nobelco kung saan syempre yun yung parte dito sa lugar po namin. Pagka sa Isabela naman Iselco. Yan, so basta may Elco electric yan yung company, di ba? So yan, pinalipat naman na natin yan and then request na rin natin sa kliyente natin na i-follow up kasi matagal na pala nilang nire-request na ililipat yan. So eto yung may existing na mga ties, yung stirrups pala na, sorry. So ties kasi eto. So ito yung existing pero babaguhin namin yung mga portion lang na gagawin na namin sa susunod. Kasi based dun sa may plano, halos naka 135 degrees hook. So dito nagpagawa na ako dito ng bendera natin. Itong parte na to kasi nandito yung mga bakal. So ito check na lang namin kung ano yung mga nagamit at gagamitin ng tropa. So, ito papabilang ko tong mga to kasi ito yung mga existing. And then ito, sabi ko nga sa client natin, pagdating sa slab, hindi na natin ito magagamit for sure kasi ikakat to ng maliliit para dito sa mga columns at saka grade beam niya. So isang bagay dito, ito kasi naka grade beam, hindi ko alam kung naka tie beam to pero dapat to naka tie beam kasi bukid to, no? So siguro nakakure naman na nila to at naka tie beam siguro to. Ito yung grade beam na to, halos kapantay na nung level ng flooring niya. So yan na yung mga gagawin natin ngayon. Itutuloy natin na trabahuin. Sabi ko beyond agreement, yan na po yung inaayos natin ngayon. So ito ang gamit natin dito para sa main revise natin, 2468 kung saan naka-indicate po yan sa plano. So ang finish nyan ay bali 30 by 25 cm. So yun yung mga columns niya. Ito loft tong part na to, tong dulo na to. Ito naman ay open lang siya. So apartment 1, 2, 3, tatlong unit na apartment to. So yan po yung proyekto natin ngayon dito. 2-story na
apartment, 3-unit apartment dito sa proyekto natin. Okay? So, ito na lang yung mga chine-check namin kung ano na lang po yung mga kulang. Siyempre, ayusin na lang natin. So, kung napansin nyo, halos sagad-sagad talaga, no? Ito nga may muhon dito, kaya sabi ko yung poso, papalipat natin dito sa likod. Ayan, ito yung muhon niya, property line niya yan. So, dito may space pa. So, yun po yung i-check namin na isa. Ito, pinalipat ko na itong mga hollow blocks na to para at least makita. Separate mo 16mm, 10mm, tsaka may 12mm ba? Awan box ako. Awan na. Pero ang kagandahan dito, naka grade 40 siya. So halos lahat grade 40, yung iba weldable pa. So alam naman ng karamihan yan kung weldable, ibig sabihin pwedeng welding yan. Pagka nakita nyo na ganito, yung sa kabila niya kulay yellow, tapos dito sa kabila niya kulay red. So grade 40 na weldable. Yan. So 16mm mga kamusta. Pansin ko nga dito halos 6 meters lahat, no? So usually sa atin kasi pagka ginagamit na natin yung mas mahaba na, bali na sa 9 meters ganun. Pero ito ang alam ko siguro nasa 7.5 kasi based dun sa plano halos malalim to, halos nasa 1.8 ang hukay. So ibig sabihin ito baka abot ng mga, kung hindi ako nagkakamali, baka 7.5 o kaya 9 meters kasi mataas no? So yan ang kagandahan niya para hindi na gaano magkakaroon ng splicing. Okay, so sa ngayon ayan, ito nga naka 90 degrees pero sabi ko yung mga gagawin na namin ay naka 135 degrees na. Ito yung mga dati na, mga dating mga na bend na. So, ang gagawin na namin sa 185 degrees, which is indicates doon sa plano naman natin yan. Alam naman yan ng karamihan. Okay, so for now, ayan, ito na muna yung update natin at i-check pa natin kung ano yung mga gagawin.